Magandang umaga mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Ekonomiya ng bansa, lumago sa 2.8% sa unang quarter ng 2026. Ating panuurin sa MBC TV Network News ni Dustin Bayog. Bumagal ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa unang quarter ng 2026, dulot ng epekto ng sigalot sa gitnang silangan. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, nakapagtala ang bansa ng 2.8% gross domestic product o GDP o halaga ng produksyon ng serbisyo at produkto sa isang bansa na siyang bumaba mula sa 3.0% ng huling quarter ng 2025. Lubang mas mababa rin ito sa 5.4% GDP na naitala sa kaparang quarter ng taong 2025, gawin din sa target na 5 to 6% ng pamahalaan. Dahil dito, ito na rin ang may tuturing na isa sa pinakamababa sa lahat ng quarter sa bansa simula na makabawi ang bansa mula sa epekto ng COVID-19 pandemic noong 2022. Sa paliwanag ng Department of Economy, Planning and Development o DepEd Secretary Arsenio Balisacan, nakaapekto sa bagal ng ekonomiya ang iniwang epekto pa rin ng maanimalyang flood control projects sa tiwala ng mga consumer at investors sa bansa. Gayun din ang mabagal na pagpasa ng national budget na dahilan daw sa pag-aantala ng ilang mga programa at proyekto. Ayon din kay Balisacan, malaking epekto rin sa ekonomiya ang Middle East conflict sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran. Third and foremost, the conflict in the Middle East, which escalated toward the end of February, triggered higher global oil prices and renewed supply chain pressures, creating additional risk for oil importing economies such as the Philippines. These challenges are real, and the Marcos administration is confronting them directly and decisively. Lubos na apektado nito ang agriculture, forestry at fishing at industry sector kung saan nakapagambag ito ng negative growth na 0.02 at 0.01% sa kabuang GDP habang services sector ang bumuhay na mayroon 2.8% growth. Bilang tugon, sinabi ni Balisacan na todo kahit ang pamahalaan sa pagbabalik ng tiwala ng mga consumer at investor at pagpapabilis sa mga mekanismo para sa transparency at infra projects. We are pursuing reforms that will improve transparency, accountability, and efficiency in government processes. These include the digitalization of budget procedures, faster approval systems, and stronger project monitoring mechanisms. Samantala, kalakip sa patuloy na pagbilis sa inflation at mabagal na galaw ng ekonomiya, hindi pa rin tiyak ng DepEd kung kailan ito matatapos, kung kaya patuloy umano ang pamahalaan sa paghanda upang agad matugunan na maaaring magipasanin sa mga Pilipino. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, posibleng taas singil sa kuryente, asahan na ngayong Mayo. Ito ay nagbabala ang Manila Electric Company sa posibleng pagtaas ng singil sa kuryente para sa buwan ng Mayo dahil sa paghina ng piso kontra dolyar at pagtaas ng presyo sa spot market at supplier rates. Ayon kay Meralco spokesperson Joe Zaldariaga, posibleng tumaas ang overall electricity rate bunsod ng epekto ng sitwasyon sa Middle East at pagbaba ng halaga ng piso. Bukod sa posibleng taas singil, inaasahan ding tataas ang konsumo ng mga consumer dahil sa matinding init ngayong tag-init. Gayunpaman, may ilang salik din umanong maaaring makatulong upang mabawasan ang pressure sa presyo ng kuryente, kabilang dito ang pinaikling refund period na katumbas ng bawas na 23 centavos kada kilowatt-hour at ang pagtanggal ng value-added tax sa natural gas mula sa malampayan na maaaring magpababa ng 20 centavos kada kilowatt-hour. Base sa kabila nito, sinabi ng Meralco na posible pa ring maramdaman ng maraming consumer ang pagtaas ng kanilang bill dahil sa mas mataas na konsumo sa kuryente. Samantala, susunod din umano ang Meralco sa direktiba ng Energy Regulatory Commission kaugnay ng pansamantalang pagpapatigil sa disconnection ng kuryente at pagpapatupad ng staggered payment scheme para sa mga consumer na gumagamit lamang ng hanggang 200 kWh mula Mayo hanggang Hulyo. Nilinaw din ni Zaldariaga na mananatili sa electric bill ang tinatawag na public policy charges na usap-usapan ngayon sa social media, hanggat wala pang batas na nag-aamyendo rito. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update,
Mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.